Hindi po ba si Michael Yang ay malapit din na kaibigan nitong si Alan Lim? Lumabas na po ba ito sa investigasyon ng PAG? Yes po, nakita na po namin ito nung previously iniimbestigahan po yung Pharmally po. Alright, so nakita na rin po ng PAGCOR iyan sa earlier Pharmally investigation. At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon, tama po ba? Would PAGCOR have a comment on that? We don't have sufficient knowledge po about it. All right. So PAGCOR doesn't have sufficient knowledge pero pinapakita ng komite itong photograph na ito. At tila siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. Ito naman yung photo na maipapakita ng komite. Sa inyo pong investigations sa PAGCOR, nahagip niyo po ba ang koneksyon ng mga personalities na ito para pagtakpan ang mga krimen nila? Kinakamkam nila ang lupang dapat nakalaan para sa mga pinaka-vulnerable nating magsasaka. At ang pinakamasahol pa dito, lumalabas talagang organisadong operasyon ito, kasabwat ng mga makapangyarihang tao. Mga taong napakalapit sa dating administrasyong Duterte at mga notorious nang involved sa corruption, pangingikil at pang-aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno. This is a syndicate that is acutely aware of the cracks in our system. Sa PSA, sa PAGCOR, sa SEC, sa DAR, at sa LGUs, and has up to this point succeeded in exploiting them for evil ends. Hindi natin hahayaang basagin nila tayo ng tuluyan. At kami rin sa mga legal na pogo, quote-unquote, ay partner niya mga illegal na personalidad. Hindi lang namin pakita dahil ongoing yan, but pwede nyo sigurong kausapin yung mga enforcement agencies natin. So, on face value, mukhang legal sila, pero kung hihimayin-himayin natin yung kung sino-sino yung mga kasamahan nila, parehong personalidad na lumalabas doon sa ipinakita ni Senator Risa kanina. Actually, yung mga personalidad na huyan, nakita rin ho namin doon sa quote-unquote legal pogos. No? Hindi ko na ho isa-isahin, no? Dahil ongoing investigation. Kaya hanggat sila ay magkasama at magkanegosyo, napakahirap po talagang tanggalin yung kriminalidad dahil kumbaga embedded na sila magkasama sila. The legal actions approved by the council are already underway, sir. Underway on the road, underway by Korea. What's the underway? Ongoing na po, sir. As of the moment, sir, hindi ko pa po ma-confirm yung pong yung vina-validate pa po namin, sir, kung na to, sir, kung ma-aprobahan na po yung mga na-file na ba o hindi? Yun ang siguro simple tanong na lang. Na-file na ba o hindi? Kasi medyo matagal-tagal na rin to, Attorney Matatan. Yes, sir. Pinag-uusapan natin. In fact, this is the 4th hearing already. And during the first hearing, the chairperson already flagged AMLAC to look at this. So, na-file na ba o hindi? Sir, yes, sir. Na-file na po. So, na-file na yung money laundering case? Hindi po, sir. Hindi po yung ML mismo. Hindi po yung criminal aspect, sir. But we already filed for, the council approved and we already filed for the issuance of a freeze order, sir. All right. Sige, I won't go into the details until mag-prosper yung case. But ang importante, na-file na. Apo. Okay. I'll leave it at that for now. I'll go to Solgen because I read in the papers that you have filed several cases or a case. No. Can you give us an update on those cases? Yes. Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. The OSG is confirming that last Friday, the OSG filed a petition for cancellation of the certificate of live birth of Mayor Alice Guo in RTC Tarlac. And last Monday, there was a raffle and there is already
handling this case. Now it is pending, and we are just waiting for the notice of hearing, and we will pursue this case po. What are the grounds that you use to justify the cancellation? Yes, basically we allege non-compliance with the mandatory and prohibitory laws with respect to civil registration systems and guidelines and administrative orders issued by NSO. These are detailed and detailed rules which NSO, then now PSA, and we provided that in our petition, Senator Win. What you're saying is ginamit yung guidelines and rules as a basis to cancel the Yes. Yes. the birth certificate. How about all of these things that came out during the hearing? The fingerprint matching, because ito importante at material to, no? Dahil I think in very maybe first time in the history that a committee managed to get information on fingerprints and nagmatch siya. Yes. Magagamit ba ito sa inyong filing of cancellation? With respect to the cancellation of the certificate of live birth, Senator, we are not using the NBI findings because as far as we are concerned, the COLB of Mayor Guo itself, without going outside of it, it is already fictitious. As a matter of fact, the OSG adopted some of the findings of the honorable senators, and we add more on the issuances of the NSO, particularly Administrative Order 193. Masyado po siyang detailed na we will furnish a copy of the petition filed by the OSG if we are required by the honorable senators. Please do so. Thank you so much, Madam ASG Chair. Kundangan. Yes. All of these things that came out, itong mga the fingerprints, the lack of supporting documents in the I think during the first or the second hearing, those were disclosed also during Yes. the hearing. Are those going to be relevant in the case? With respect to the fingerprint, honorable senator, it will not be used in the certificate of live birth because we are just questioning the fictitious entries in the certificate of live birth. However, with respect to the other evidences, because the OSG is still drafting the petition for a quo warranto as confirmed by the Honorable Solicitor General, we will be filing the same, and the OSG is deliberating on documents coming from different government agency, and we will file the quo warranto in due time, Honorable Senator. Two cases. First is the petition to revoke the Certificate of live birth. certificate Yes. of live birth, and then the quo warranto case. Yes. And what's the objective of the quo warranto? The quo warranto is to determine the eligibility of Mayor Guo to continue to possess the office of the mayor of Banban. However, in the certificate of live birth, the issue there is the propriety of the issuance, inasmuch as the affidavit of delayed registration is questionable. So will it be a Parallel. parallel, or we have to wait for the cancellation first before the quo warranto? No, it can independently run, Honorable Senator. It is parallel because the issue in the certificate of live birth is the compliance with the civil registration system or the law. And basically, there are entries there which are fictitious and questionable. However, in the quo warranto, it will be more on the eligibility side of Mayor Guo. But I would assume that the eligibility in question will be the nationality, Yes. of yes. which it's But as of now, I cannot divulge any okay. with utmost humility and Okay. with all due respect, Yeah, Honorable yeah, I Senator. understand. Thank you so much for the I understanding. po. understand. I just want to be educated on the process, because as we go along, kami ni Senator Risa, we get a lot of tips and information, no? Especially when the real
identity of Alice Go came out, no? Si Go Huaping. Kaya mayroong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito baka makatulong rin sa inyo. Apparently, si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese at tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. No? So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information eh. Kasi nga lumalabas yung totoong identification at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence. Gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. Any comment to that? We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a co-warrant. We submit, Honorable Senator. Thank you, ASEC Kondangan. I'll just jump to another, with your permission, Madam Chair. I'll take Yes, advantage of the presence of the chairman of PAGCOR, who's here with us since 10 a.m. So thank you very much for staying, Chairman. Chairman, naririnig nyo naman yung discussion kanina pa, no? At narinig rin namin yung position ninyo sa media about legitimate pogo, illegitimate pogo. But naririnig nyo rin dito yung discussion namin tungkol sa pogo at yung krimen, no? At kaya ho kami ng mga senador, kasama kami ni Senator Risa, ang position namin i-ban na, no? Dahil nga for the last since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport. This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin. No? So, Mr. Chairman, anong gagawin natin? No? Hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig nyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig nyo rin nakita nyo yung picture about the torture. Anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to? And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang position ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. So, anong gagawin natin, Mr. Chairman? Senator Gatchalian, magandang hapon po. Ang posisyon ko po at ang posisyon ng board ng PAGCOR sa pangkasalukuyan ay una balikan lang natin. Ito pong lahat ng ating hinaharap sa pangkasalukuyan tulad ng kaso sa Porac at Banban ay maliwanag po kasi dito eh. Ito po yung hindi na natin na-renewhan ng lisensya. We are of the belief
ako po'y kasama ang pamuno ng PAGCOR na ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Nag-umpisa po sa 278, ngayon po ay 46, doon po sa 46 para patunayan lang na minomonitor at stricto na ang pinatutupad ng mga alituntunin. 3 po ang suspendido sa pangkasalukuyan. Isa po ay meron na pong rekomendasyon ang OGLD na kanselahin na rin ang lisensya. Hindi po dahilan sa torture or sa mga masasamang gawain, kundi dahilan sa meron pong napapansin lang ang intelligence ng PAGCOR o security ng PAGCOR na meron pong posibilidad na isa po doon sa 46 ay merong activity na hindi nararapat na ginagawa. Ang posisyon ko po, dahil nalinis na po namin yan, halos nasala na ho ng husto eh. At ang totoo, maibida ko lang, meron pong bago ring kaming tinayo na SBPO kung saan ngayon po 10 na yung nabibigyan ng lisensya, kasama po yun doon sa nabanggit kong nabigyan ng lisensya. Ito po yung nagsiservisyo bilang customer agent or customer service ng mga gaming operator sa ibang bansa tulad ng Europa at ng Amerika. So, ang paniwala ko po kasama ng pamuno ng pangkasalukuyang pamuno ng PAGCOR ay if we properly regulate and really properly monitor, ay sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Dahil kami po ay nag-uusap ngayon ng BIR, lahat po ng monthly reports namin ay may kopya din sila. Sila po ay tumatanggap ng 2.5 beses ng anong tinatanggap namin. At yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isara na ito, wala po kaming gagawin pagkontra dito. Ang akin lang pong gustong sabihin, Senator Gatchalian, ang problema po natin, pag binandi natin ito, tuloy-tuloy din po itong masasamang gawain na to. Kaya panawagan na rin sa law enforcement na kung maaari ay hulihin na at sugpuin na yung mga illegal na yan at lahat ng mano. Dahil ang maliwanag po rito, mukhang hindi na, Senator, babalik sa ibang bansa, sa bansa ng China, itong mga kriminal na ngayon ay nakakalat sa buong Pilipinas. Paniwala ko po, baka patuloy pang operasyon ng PAGCOR at meron na namang ilan dyan kung sakaling mare-raid at lalabas na naman ang mga paghuli nila at pagpapakita na may mga torture or whatever. I honestly do not know. But ang akin lang po ay sana masubaybayan din ito ng mga otoridad. Dahil kung isasara din po natin ito, magpapatuloy pa rin yung illegal na gawain nila, baliwala po yung dahilan kung bakit natin sinara ito. At nakakahinayang din yung himigit kumulang sa pag kinumpute po natin ay sa pangkasalukuyan, mga 22 o 23 bilyong pisong maaaring maging buwis din para sa taong 2024. Yung po, Senator Gatchalian, ako po, kasama ng pamunan, ay definitely, we condemn all these criminal activities. Meron po kaming mga ginagawa. Tama kayo, maaaring hindi sapat at hindi ganun kabilis. Pero siguro naman masasabi ko sa halos wala pang 2 taon naming pamumuno, yung pong pagbabago ng struktura, pagbabago po ng mga regulasyon, ay malaki na po ang binaba at binawas ng mga kalokohan na nagaganap dito for those who have a license. Doon po talaga sa walang lisensya, hindi na po talaga namin mamomonitor yon at hindi na rin po namin talagang masusubaybayan pa
yung criminal activities nila. Ang naibibigay lang namin impormasyon na nagmumula sa security group ng PAGCOR ay yung mga nakikita namin patuloy pang mga illegal na hindi na dapat nag-ooperate. We continue to furnish the authorities the updated list para mapakita po at halos linggo-linggo rin sila'y sumusulat sa amin at nagtatanong ito ba'y may lisensya pa o wala. So, yun po ang gusto kong ipabot sa inyo, Senator. My position is we definitely condemn all these criminal activities. Hindi po namin papayagan yan. Ginagawa po namin ang lahat para yung mga lisensyado ay hindi na umulit dito sa mga nakikita nating mga ginawa ng mga ngayon wala ng mga lisensyang mga pogos na illegal. Yun lang po, Senator. Senator Sherwin, if I may interject. Chair Tenko, hindi ba naapektuhan yung posisyon yung iyan ngayong mismong ang DOF Secretary at ngayon lang mismong ang NEDA Director General ay nagsasabing mas makabubuti kung iban na lang natin ang ako po pogos. sinabi ko nga po, collectively, kung yun ang magiging final decision, ako po ay sasang-ayon. Ang sinasabi ko lang po, directly and indirectly, meron pong himigit kumulang sa paniwala po namin 250,000 empleyado or 250,000 Filipino ang mawawala ng hanap buhay ng biglaan. Sa panahon po ngayon na ang buong mundo, hindi lang tayo nahihirapan, yun po ang unang pumapasok sa isipan namin. Bakit ko po nabanggit yung 200,000 na yun? Sa ngayon po, directly nakalista sa amin, meron pong mahigit 30,000 Pilipino ang directly nagtatrabaho dito. Meron po kaming binuksan at binigyan ng lisensya na halos 10 SBPO, kulang 10,000 po ang registered na numero po nila at we can provide you with this number. Then, meron po talaga rin, alam naman natin, yung mga ancillary services, nandiyan po yung mga transportation, security, messengerial, yung pong mga restaurants na nakakalat na kung saan may trabaho ang mga kitchen helper, waiter, mga kusinero. So, yun po ang pangunahin lang na magiging epekto nito. Pero kung hindi naman po ako ekonomista, tulad ng NEDA o ng namumuno sa Department of Finance ngayon, kung sa paniwala po nila yun ang dapat maging posisyon. Palagay ko po isa lang masasabi ko, kami po hindi ko kontra dun sa kanilang rekomendasyon na yun. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Very well noted po at maraming salamat din. Salamat, Senator Sherwin. Chairman, magandang narinig namin na hindi kayo kokontra o bukas yung isipan nyo para permanently i-ban na yung POGO. Magandang komento yan na narinig ko. Ano ang pumipigil sa inyo para i-recommendang i-ban na ang POGO? Sa ngayon bukas po, naman ang isipan nyo, ba't ayaw na lang natin i-recommenda na para... Sa ngayon po kasi naging hamon sa akin yung malinis sana yung industriya at maliwanag naman po na nakita natin magsimula po nung ako'y na-appoint kahit papaano po naging matagumpay din yung naging adhikain ko at kasama ng mga namumuno sa PAGCOR ngayon. So sa akin po more of isang challenge na ito'y mapatino at malagay sa ayos. Nakita ko rin po na sa taong ito, kung hindi po masasara yan, kulang 7 bilyon po ang piso ang papasok sa kaban ng PAGCOR. Kahit 43 na lamang ang sa ngayon ng may lisensya. Alam ko naman po at alam naman natin lahat na halos 70% po ng kinikita ng PAGCOR ay naibabalik din sa taong bayan at sa ating mga pangangailangan. So yun lang po, Senator Gatchalian, ang binibigyan ko ng konsiderasyon. Pangalawa po marami din pong
mga kumpanyang dayuhan nagmumula sa Thailand, sa Singapore ay mga lisensyado po natin sa ngayon. At sila naman po ay naghahanap buhay din ng tapat at marangal, parang sinasabi ko lang at sinasabi namin lahat, sayang din naman na hindi sila makapagtrabaho, makapaghanap buhay ng matino at lalo tigit pa yung maapektuhan talagang marami ngayon sa ating mga kababayan na mawawalan ng hanap buhay. Dahil paniwala ko po, wala namang mga retirement program yung mga kumpanyang yan, hindi tulad ng ibang mga kumpanya na pag ikaw ay nagbawas ng empleyado, mabibigyan mo ng retirement. So sa akin po, Senator, nagtatapat ako sa inyo, yun po ang pangunahin sa aking isipan. Gayon din naman po sa sa pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Alam ko na challenge ho kayo na linisin to at Opo. nakita ko yung efforts ng inyong administrasyon na talagang linisin, no? Dahil Opo. nga from 200 naging 40 plus na lang ngayon ang mga lisensyadong pogo sa PAGCOR. Nakita rin namin na nag-issue kayo ng bagong guidelines. Opo. Pero with all due respect, ako hindi pa rin ako kampante, no? At komportable na malilinis natin 'yan dahil based sa hearing na isinagawa namin, di lang namin masabi ngayon, pero marami rin sa mga legal na pogo, quote unquote, ay partner niya mga illegal na personalidad. No? Hindi lang namin pakita dahil ongoing 'yan, but pwede niyo sigurong kausapin ng mga enforcement agencies natin. So, on face value, mukhang legal sila. Pero kung hihimayin-himayin natin yung kung sino-sino yung mga kasamahan nila, parehong personalidad na lumalabas doon sa ipinakita ni Senator Risa kanina. Actually, yung mga personalidad na ho yan, nakita rin ho namin doon sa quote-unquote legal pogos. No? Hindi ko na ho isa-isahin, no? Dahil ongoing investigation. Kaya hanggat sila ay magkasama at magkanegosyo, napakahirap po talagang tanggalin yung kriminalidad dahil kumbaga embedded na sila magkasama sila. Pangalawa, may mga bagay na lumabas dito sa aming pagdinig na hindi nagagawa ng maayos. For example, alam ni Attorney Fernandez to, incorporators ng tatlong mga vendors. Hindi nala ho dito, mga vendors ho sila. Pero naging incorporators ho sila ng mga pogo companies. No? Pinuntahan rin ho namin, pinuntahan ng COMSEC, nakita ho namin na talagang vendor yung kanilang mga lugar. Ang punto ko ho, ito yung bagong regulation pero nakakalusot pa rin ng mga ganitong problema. Kaya kung gagawin ho natin yung talagang mahigpit na regulation, hindi makakalusot ho yung vendors na ho yun dahil kami ho pumunta, in COMSEC, andyan ho in COMSEC, pumunta ho sila, nakita ho nila na talagang barong-barong yung bahay, paano naging incorporator ho yan ng Pogo? So ang punto ko lang ho, dahil dito sa dalawang to, personally, ito personal opinion ko ito, hindi ako kampante na malilinis ng tunay itong mga Pogo, malilinis ng tunay sa mga kriminalidad na ginagawa nila dahil magkasama sila no? Magkasama sila. At yung nakita rin ho namin sa mga pagdinig ho namin na itong mga pogo, totoo, nagdadala ng trabaho, pero yung trabaho naman para sa mga dayuhan. No? At one point, out of the 120,000 na nagtatrabaho doon, almost 90,000 mga foreigners. No? At even ngayon ho, ito may latest data ho kami, 47,000 na nagtatrabaho doon, bumaba na ho siya. Kalahati ho nito ay foreigners. No? So, ang ibig ko sabihin, hindi 1:1 yung job creation nito. Unlike yung mga BPO, pag nagtayo ho ng call center, 1:1 kaagad ang result. Ibig sabihin, for 1 peso investment, 1 peso job ang malilikha. So, may nagkakaproblema ho tayo sa kriminalidad. Ang binibigyan ho natin trabaho ay mga foreigners. Parang sa akin, hindi ho
wala hong benepisyo ho siya para sa ating bansa. At maraming nadadamay, no? Kita niyo ho yung mga enforcement agencies ho ngayon, yung police, NBI, Bureau of Immigration, o local government unit, ang dami hong nadadamay sa ganitong aktibidad. Kung titignan ho natin yung call center, kailan ba ho nagkaroon ng problema sa call center? No? Ngayon, meron na tayong almost 2 million jobs sa call center, no, generating about $40 billion. So, wala naman tayong problema. Ang punto ko, pwede ho tayong mamili ng maayos na negosyo. No? Pwede ho tayong pumiling negosyo na walang problema para sa atin. Pero itong negosyong ito, talagang laking problema hong nangyayari sa atin. At ang kinakatakutan ho namin, itong mga sindikatong to, masawa na sa mga kababayan nila, local na ngayon ang kikidnapin, local na ngayon ang magiging target, at mangyayari ho yan. No, mangyayari ho yan. Meron na ho akong naririnig na yung mga local na Filipino-Chinese families ang nata-target. Alam niyo naman, hindi naman nagsasalita yung mga yan. No? Pero meron akong information na naumpisahan na yan. Kaya yan po yung aking punto. No? Hindi itong negosyo na dapat ho nating tangkilikin. No, dahil itong negosyong to, dala-dala ho niya kriminalidad at sindikato. Nakita naman ho natin. Pero ganun pa man, Mr. Chairman, ang posisyon namin i-ban na ito, at ako na mas sa consolation na natutuwa ko dahil narinig ko na bukas yung isipan nyo, at kung yan ang magiging desisyon, yan ang hindi kayo hahadlang doon. Hindi po. Maliwanag po yun. Meron lang po akong gustong liwanagin, Senator. Doon po sa binanggit ninyo na yung tatlong incorporator ay mga market vendor, hindi po sa kapanahunan namin na ipagkaloob yung lisensyang yon. Gusto ko lang po sanang liwanagin yun. Na dahil po sa paghigpit namin, Senator, sa panahon ko, kaya po hindi na nga nabigyan si Lucky South dahil sa paniniwala ngang meron po. Pero liliwanagin ko lang po sana, with due respect to your na yung pong incorporator na nasasabi nyo talagang mga market vendor, hindi po sa kapanahonan ko nabigyan ng lisensya. Yun lang po, Senator. And tulad po ng binanggit ko kanina, kung ano po ang magiging pinal na desisyon ng Kongreso, Senado, Kongreso at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po hindi po problemahin ninyo. At ako pa po ang magsasabi sa pamunuan ng PAGCOR na ito ay isang desisyon na dapat galangin natin. Yun lang po at magandang hapon. Maraming salamat po sa pagkakataon muli. Chairman, is last question na lang na direktang question. Opo. Dahil nga sa mga reformang ginawa ninyo, sabi nyo nga under your administration, may bagong mga reforma, at nakita ko naman doon sa mga guidelines na na-issue nyo. Opo. Ma-assure nyo ba kami, ang publiko, kami lahat, na hindi na mauulit itong kriminalidad na manggagaling sa Pogo? Last na ba itong sa Porac? Wala na ba kaming makikitang crime na manggagaling sa Pogo? Wala nang torture, human trafficking, cyber criminals? Last na itong kay Porac? Senator, sa akin pong sagot sa inyong katanungan, hindi ko po ma-assure. Kung magtatapat po ako sa inyo, hindi ko po ma-assure kayo na yan na po ang huling chapter ng mga masasamang gawain tulad ng torture or yung pagpatay or kung ano mang magawain. Sa abot po ng aming makakaya at ang tinutukoy ko po, Senator, ay yung natitirang 43 na lamang. Meron po kaming mga bagong panuntunan. Nakita din po namin na hindi din naman po kami perfecto doon sa pagbabago namin ng struktura at mga panuntunan. Meron pa po kaming mga enhancement na gagawin. Medyo na-discourage lamang dahil dito sa issue to na nabaling ang ating attention doon. But siguro hindi po karapat-dapat kung sabihin I can assure you na huli na po ito. Dito po sa 4 na pong higit na may pangkasalukuyan lisensya, nakalalamang po, Senator, na wala na po sigurong torture kasi hindi na po kami pumapayag din na nasa mga malalaking at maluluwag na lugar sila. Ngayon po
kung mapapansin nyo, yung nangyari sa Bamban, gayon din naman po yung nangyari sa Porac, nakita sa malalaking lugar na. So we are coming out with certain guidelines. We are already banning hubs. We are not, I mean, in the meantime that wala pa namang order ng closure, this early, I can inform everybody that we will not allow any hub existing or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site specific and building specific. So nagtatapat lang po ako sa inyo, hindi ko po talagang masasabing ito na po ang huling chapter ng mga criminal activities na maaaring maganap pa. Pero rest assured po, meron na po kaming ilalagay na 24/7 sa pamumuno ni General Villanueva. Maglalagay na po ang PAGCOR ng 24/7 ng mga teams na hindi na po aalis dito sa mga 43 licenses na pangkasalukuyan. Hopefully, that can deter. Hopefully, kung may napansin kami kaagad, takbo na kami sa kapulisan para malaman. Pero mahirap ko pong sabihin sa bulwagang ito at sa harapang ito na ito na po ang huli dahil kung talagang sabi nyo nga may criminal intent talaga yung natitira pa baka hindi ko na po talaga kayanin yung pag-monitor doon. And also with regard to some nabanggit ninyo, Senator, na may mga interlocking relationships yung mga illegal doon sa legal. Palagi ko po halos wala na. Dahil, Senator, nakita din namin yon at yan nga po yung mga hindi natin binigyan na po ng renewal. Dito po sa natitirang 43, wala na po kaming makitang interlocking. Hindi pa po pero sinasala po sa pangkasalukuyan. Ang matitiyak ko po sa inyo, Senator, wala na pong market vendor dito. In fact, the beneficial owner now is required to be disclosed to PAGCOR. Kasi nung sa unang panahon nga po, puro abogado, puro Juan de la Cruz, Jose de los Reyes, ganun lamang. Wala man lang mga kung ano-ano. Pero sa panahon po ngayon at sa liderato po ni Attorney Jess, talagang masinsin po yung inaano natin sa mga incorporators ng mga kumpanyang naghahanap buhay at mga legal sa pangkasalukuyan. Yun lang po ang sasagot ko, Senator Gatchalian. Thank you, Mr. Chairman, for that comment and honest comment. Just to close, Madam Chair, in my just to close my questioning, ang aking prinsipyo kasi kung mayroong negosyo na nagdadala ng krimen, ng sindikato at sisirain yung ating peace and order, dapat wag nating tanggapin. No? Mayaman tayong bansa at marami tayong pwedeng akiting na negosyo. In fact, yung mga ganitong mga lumalabas sa news, itong mga torture at human trafficking, ito pa nga yung magdi-discourage sa mga negosyanteng pumasok dito sa ating bansa dahil nakikita nila grabe yung nangyayari. So I'll leave it at that, Madam Chair, and thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Salamat din po, Senator, at kay Senator Ontiveros at kay Senator Gatchalian sa pagkakataon pong pinagkaloob niyo sa amin. Magandang hapon po. Maraming salamat din po kay Chair at sa lahat po ng mga resource persons. As we continue to shed light on the nefarious crimes of POGOs, pahaba ng pahabang listahan ng biktima at palapit ng palapit rin ang panganib na dala nila sa mga kababayan nating Pilipino gaya ni Miss Merly, si Lieutenant Jessa at mga magsasaka ng Porac, Pampanga. Ginagamit nila ang pangalan ng mga taong walang kamalay-malay para pagtakpan ang mga krimen nila. Kinakamkam nila ang lupang dapat nakalaan para sa mga pinakabulnerable nating magsasaka. At ang pinakamasahol pa dito, lumalabas talagang organisadong operasyon ito, kasabwat ng mga makapangyarihang tao. Mga taong napakalapit sa dating administrasyong Duterte
at mga notorious nang involved sa corruption, pangingikil at pang-aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno. This is a syndicate that is acutely aware of the cracks in our system. Sa PSA, sa PAGCOR, sa SEC, sa DAR, at sa LGUs, and has up to this point succeeded in exploiting them for evil ends. Hindi natin hahayaang basagin nila tayo ng tuluyan at itutuloy po natin ang investigasyong ito. At kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya ni sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, hindi lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Your Honor, wala po akong alam, any knowledge na not until the time po na binanggit po sa akin na yan po yung na-raid sa Las Piñas po. Pero never heard po. First time ko po narinig yung mga companies na yun, ma'am. Upon receipt po dito sa 193 list po. So, let me share with you what the committee knows about Yangtze River Holdings. Ito po yung article tungkol sa kanya. Na-meet nyo ba, Lieutenant Jessa, kahit kailan si Michael Yang? No, Your Honor, hindi ko po siya kilala. Wala po kaming any engagement or transactions na nakasama ko si Michael Yang, Your Honor. At alam niyo po ba, Lieutenant Jessa, na siya yung pinuno nitong kumpanyang ito na kung saan ginamit yung pangalan niyo? No, Your Honor. Wala po akong ideya, Your Honor. Maraming salamat, Lieutenant Jessa. And for now, iulitin lang ng chair yung moral support po sa inyo sa inyong laban na linisin ang pangalan nyo mula dito sa pagkasangkapan dito sa 193 companies. Pati itong dalawa na sobrang tawag pansin po sa komite. Before I leave you for now, Lieutenant Jessa, ano pong pangalan nung kumaari nyong sabihin yung chinong asawa nung pinsan nyo? Your Honor, according po sa cousin ko, ang pangalan po niya ay Henry Liu. Sa Filipino po, Henry. Pero kung sa ano po, parang Chinese name, Your Honor, parang Liu Yang. Okay. Ganun po. So, Liu Yang. Apo. Liu Yang yung chinong pangalan ni Henry Liu. Yes, Your Honor. Okay. Papalikan po natin iyan mamaya kaunti. Importante yung kung paano nyo hinandle yung 298 na license mula pa nung nakaraang administrasyon. Pero sabi nyo nga, akala nyo yung shaving lang ng revenues ang problema. Tama po kayo, may ibang problema po talaga. Yan yung gusto kong sundan muna ngayon based on our earlier questioning. Kaya ko po itinatanong kanina yung Brick Hearts Technologies Inc. na dating service provider pero lumipat na lang sa ibang location. Kasi we dug deeper into Brick Hearts and we looked at its incorporators. Sa 7 incorporators, 4 ay mula sa Davao. Pero ang talagang interest ko dito ay itong taong Gerald T. Cruz. Lumitaw na po ba siya sa investigasyon ng PAGCOR, si Gerald Cruz? Attorney Jessa? Hindi pa po. Hindi pa. Alright. So, i-share ko yung aming natutunan so far kay Mr. Cruz at yung mga kasosyo niya. Tingnan niyo po itong ifa-flash ko ngayon saan connected si Mr. Cruz. He is also connected to Pharmally, Biological. Kasama si oh my God kami. Kasama si Huang Tzuyen, nasangkot sa isang malaking money laundering case sa Taiwan at kasama si Alan Lim. Para sa hindi po nakakaalala, si Alan Lim ay si Lin Wei Song. Ito konektado sa usapin din na link din
sa pag-aangkat ng shabu sa bansa. Have these connections been noted by PAGCOR between Mr. Cruz and Mr. Huang and Mr. Lim? At lumitaw na po ba yung koneksyon, na-note nyo na po ba yung koneksyon ni Mr. Cruz sa Pharmally Biological? When one of these days po, may nanghingi po sa amin ng information about Mr. Gerald Cruz, and we noted po na involved nga daw po itong personality na ito sa Pharmally issue, and naka-note na po sa amin yung kanyang pangalan. At salamat talaga kay dating Senador Dick Gordon, because this is material retrieved from the Blue Ribbon investigation ng Senado in a previous Congress. Sino po yung humingi ng impormasyon sa PAGCOR tungkol dito kay Mr. Cruz? I think, ma'am, it's also this committee po. All right, thank you very much. But wait, there's more. Mr. Cruz is also involved in Fullwin Corporation. Kung pamilyar ang pangalan sa pandinig ninyo, ito'y dahil ang presidente nitong Fullwin ay si Michael Yang. In fact, ang Seanway Technologies Inc. na sinasabing pagmamay-ari ni Mr. Yang ay pangalan ng email address ng Brick Hearts. So, sounds familiar? Earlier sa Bamban investigation natin, may magkakaparehong email addresses. Dito rin, ang Brick Hearts at ang Seanway Technologies Inc. parehong email address. So, malinaw pa sa sikat ng araw, through Gerald Cruz, who is the link between the Pogo in Bamban ni Alice Guo and Michael Yang, and through the email address, Brickhearts at Seanway, yes, Michael Yang may be involved in these criminal operations na iniimbestiga natin sa Pogo. Hindi po ba si Michael Yang ay malapit din na kaibigan nitong si Alan Lim? Lumabas na po ba ito sa investigasyon ng PAGCOR? Yes po, nakita na po namin ito nung previously iniimbestigahan po yung Pharmally. Alright, so nakita na rin po ng PAGCOR iyan sa earlier Pharmally investigation. At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon, tama po ba? Would PAGCOR have a comment on that? We don't have sufficient knowledge po about it. All right. So PAGCOR doesn't have sufficient knowledge pero pinapakita ng komite itong photograph na ito. At tila siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. Ito naman yung photo na maipapakita ng komite. Sa inyo pong investigations sa PAGCOR, nahagip niyo po ba ang koneksyon ng mga personalities na ito? Pakita ko po yung web ng Pharmally Brick Hearts. So nakita nyo na rin po ba ng PAGCOR itong mga koneksyong ito ng mga individual na ito at mga kumpanyang ito at group of companies na ito? I think, ma'am, nung panahon po ito, nakita na po ito. And yung Seanway po ay talaga pong siya ang Pogo licensee ni Brick Hearts at that time po. Okay. So even then, kilala ang Seanway bilang siya ang Pogo company ng Brick Hearts. Ma'am, kasi meron po silang service agreement po, yung Seanway and Brick Hearts po. Active pa ba yung service agreement sa pagitan ng Seanway at Brick Hearts ngayon? Wala na po, ma'am. Wala na po both Seanway at Brick Hearts po. Kanselado na po sila. Okay, so posibleng pag pinursu natin later yung sinimulang ikwento ni Chair Tenko, ang Seanway at Brick Hearts ay posibleng kabilang ng mga nakanselahan na ng lisensya bilang Pogo companies. Tama po. Salamat po. Ang investigations ba ng PAGCOR naka-unearth ng links din sa mga high officials sa gobyerno? Kahit hindi nyo muna pangalanan, but maybe you can give us a sense of their ranks or positions kasi dapat alam ng publiko kung ganong kalaki posibleng banta ito sa ating bansa. For now po, sa ngayon po, wala po kaming masasabing information about that po, connection with higher officials po.
At panghuli ko na lang pong tanong sa kay PAGCOR Chair Tenko. Kayo po ay chair mula pa noong anong taon, sir? August po 2022. So, kulang pa ng 2 taon Ah, mula ngayon. Kulang po ng isang buwan. Kulang na lang ng 1 buwan Kulang bago po na isang buwan opo, bago po maging 2 taon. Okay. At ito pong mga POGO na pinag-uusapan natin, yung mga naghahasik ng lagim, kanino pong termino po sila na-approve? Tulad po ng binanggit ko kanina, inabutan ko po nung ako'y mag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, 200 po 298 po yung may lisensya. Ang totoo po, 2 level po yun ng lisensya. Isa, yung level nung overseas gaming na himigit kumulang yata may 70. Ilan ba yun? 63 po. Tapos sa ilalim po nun ay yung tinatawag na mga service providers. At lumalabas po doon sa aming pagsasaliksik, nandun po talaga yung kalokohan sa service providers. Dahil wala naman po sila talagang karapatan na sila'y ma-involve sa gaming operations. Kaya po sila na-classify na service provider ay dahilan sa dapat lang silang umasiste sa backroom operations, sa IT needs ng mga kumpanya. Ganon din po sa administrative na mga needs ng mga kumpanyang pinangangatawanan nila. At dito nga po, nung lumawak na yung aming pagsasaliksik sa tulong po ni General R.B. Villanueva na nahirang ko po nung sometime in September 2022, lumalabas po sa nakita namin, doon talaga ang problema sa mga service providers na yun. At liniliwanag ko po, doon po sa mga service providers na yun, hindi po nagbabayad yung kahit piso man lang. Kahit ano pong halaga, wala pong pagbabayad na ginagawa yun ng buwis sa PAGCOR. Ang meron lang pong dapat magbayad ay yung 63 noon na nabigyan ng lisensya. Kaya doon po sa halos mahigit 200 kumpanya na nag-ooperate under the guise of a service provider, wala po kahit pisong natanggap ang PAGCOR mula sa mga kumpanyang yon doon po sa nakarang administrasyon. At sino yung nag-approve nung nakarang administrasyong iyon dito sa 298? Well, it is my assumption, tulad po ng nangyayari ngayon, na it is the OGLD Department, Overseas Gaming and Licensing Department, at saka yung pong former chairman and the board. Because tulad po sa procedure na inabutan ko, kami din po ang either after the recommendation is sent to the board by the department concerned, ang board po ay siyang nag-a-approve nung mga lisensyong yon. Following that, logically, ang maliwanag po doon, ang nag-approve nung 298 na yon ng mga kumpanya ay yung nakaraang board po. Of course, recommended by that OGLD department. At yung dating chair ay si... Panahon po ni dating chairperson Andrea Domingo po yun. Salamat po ng marami, Chair Tenko. Sa Wala po. susunod po na hearing ay invited na po sina Attorney Harry Roque at dating chairperson Andrea Domingo.